Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa inyo mula sa makapal na ulap nang marinig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng 3 araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi naman natapos ang engagement ng Diyos sa bayan ng Israel noong makalaya na sila at nakalabas na sa Ehipto ang bansang nang alipin sa kanila. Dinala sila ng Diyos sa bundok ng Sinai. Kaya pagkatapos ng 3 buwan ng paglalakad sa disyerto, nakarating sila sa paanan ng bundok. Doon nagsalita ang Diyos sa kanila. Nagsalita ang Diyos sa isang paraang nakakasindak, parang volcanic eruption. May kidlat, may usok, may malakas na kulog, may apoy. It was meant to install fear among the people. Pinakita ng Diyos na makapangyarihan siya. Pinaakyat niya si Moises sa bundok upang kausapin siya. Sa ganitong kalagayan ng bundok, umakyat naman si Moises. Pinakita ng Diyos sa mga tao na makapangyarihan siya, na dakila siya. Naranasan na ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos sa mga kababalaghan niya laban sa mga Ehipsyano, lalo na sa pagtawid nila sa hindi nababasa sa dagat na pula. Ngayon, kakaiba ito kasi wala namang kalaban ng Diyos. Ito ay hindi para sa mga kaaway, kundi para sa mga Israelita mismo. Sana ang takot sa Diyos ay magdala ng paggalang sa Kanya. Maging masunurin sila. Pero kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng Pentateuch, ang 5 unang aklat ng Lumang Tipan, hindi yata ito nangyari.
Patuloy silang nagre-rebelde at sumusuway sa Diyos. Hindi madadala ang mga tao ng takot lang. Kaya nung pinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, hindi niya sinindak ang mga tao ng mga nakakatakot na pagpapakita ng kapangyarihan. Ang pinakita ni Jesus ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagmamalasakit sa ating pangangailangan. Ang takot ay nagdadala ng distansya. Oo, gumagalang nga tayo, pero lumalayo tayo sa kinatatakutan natin. Kaya ang mga Israelita ay lumayo sa Diyos. At sinabi kay Moises na siya na lang ang makipag-usap sa Diyos. Sabihin na lang niya sa kanila kung ano ang pinasasabi ng Diyos. Sa kabilang dako, ang pag-ibig ay nagpapalapit sa atin sa ating minamahal. Kaya hindi kaya tayong lumapit kay Jesus at hindi layuan siya. Lumalapit kami sa iyo, Panginoong Jesus. Mahal ka namin. Ayaw naming magkasala. Hindi dahil sa takot kami sa parusa, kundi dahil sa mahal ka namin. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.